Naghahanap ng bagong MT-15 dyan with an updated price. Nandito tayo kay CDO2 Cycles, Tagum City. Dito sa may Apocon yan. And naghahanap ko ng white color na Aerox 155S. Available po. Ito yung may ABS. And they also have the older version. And ayun, bablog din natin yan ang kanilang black Yamaha Fascio. So before we start the vlog, alam niyo naman po my dear friends na isa akong fan ng black color, pero yun nga, ang ating mga manonood naghuhumaling sa ganitong kulay, long time out of stock siya. Ngayon it's available again, and I believe so may bagong paparating. Babanggitin natin lahat ng kanyang specs and pati na rin yung kanyang presyo. But before anything else, you know how it goes. Katulad din to ng dating motor natin na si XSR 155, ang kanyang engine ganun din, walang pinagkaiba, pareho silang single overhead cam and naka VVA. Tsaka ito yung proud si Yamaha sa kanilang 155 because of its balanced power and torque. Plus may additional silang sleeper clutch assist sa kanilang 6-speed manual. Ang power 14.2 kilowatts or otherwise 19 horses at 10,000 RPM. Ang kanyang torque 14.7 Newton meters at 8,500 RPM. Kung tutuusin, mas malakas to ng konti kay XSR. Kapag stock 145 km per hour, pwede pang tumaas kung itutono mo. Ang kanyang tangke 10 liters. Isa din na makukonsider mong best fuel economy si 155 VVA kasi kaya niyang umabot ng 50 to 53 km per liter. At saka kung titignan mo yung tangke, kahit na plastic tank siya, isa siya sa well-designed na tangke. Kumbaga, may mga umbok siyang magugustuhan mo and artistically done. Kumbaga, ang kanyang fairing dito, well-highlighted din. And may daluyan tayo ng hangin dito. Ganda ng itsura. Also, in additional, ayan o, design-wise, panalo. Meron siyang timbang na 133 kilograms weight and seat height niya 810mm. Medyo may kataasan talaga kung ikukumpara mo sa mga bikes na lower displacement. Known si Yamaha dyan. They are notoriously known for higher seat height, lalo na sa kanilang mga performance bike. If you are 5'6" tall rider, ganito po yung position niya. Ayan, may kakapalan kasi yung kanyang seat. Pero ayan, almost flat feet tayo, my dear friends. Abot na abot naman po. And kung ikukumpara mo yung kanyang handlebar, halos pareho lang siya kay XSR 155. They're both naked, classic version lang talaga sa XSR. R15 comparison, sup-sup talaga sa R15. Ito medyo may kataasan at saka may slight na comfort talaga siya. So pwedeng pang long ride. Meron siyang 1,335mm na wheelbase. Ang kanyang minimum ground clearance 155. At ang hinahanap mo sa isang naked, kung di mo afford yung MT-03, I believe so, this is your bike. Yung kanyang harapan, wala po siyang fly screen. Pwede nyo pong lagyan kung gugustuhin nyo para magmukha talaga siyang proper racing naked, kumbaga. And ito yung nagustuhan ko sa mga Yamaha bikes, lalo na yung mga declutch nila kasi nabudburan talaga ng maayos at saka artistic na design. And ito din yung dahilan kung bakit type din natin ng MT kasi may pagka-cyclops din yung datingan niya. LED projector lang po tayo sa headlight. I believe so, this is one of the most beautiful bikes na makikita mo dito sa Pinas. Ang kanyang turn signal, katulad din yung XSR, nakabulb po sila. Isa sa kadahilanan yung may difference, usually kapag nasira kasi ang bulb, mas madaling palitan. And also I love and dig that they put the turn signal on this part sa taas ng kanyang headlight. DRL, panalo. Sa may likuran din, ganun din tayo. Bulb with a brake light and a reflector. So brake light slightly may pagka-aeros yung kanyang dati. Ang kanyang susian dito banda. And ang kanyang display totally different from the XSR kasi bilog yung kay XSR. Ito talaga naked na naked yung datingan. Pero wala silang pinagkaiba pagdating sa kanyang mga pindutan. Kapag pipindutin mo to, ang mga lalabas
Ayan, ang kanyang orasan, ang kanyang liter per 100 km, ang kanyang average speed, and ang kanyang odometer. RPM on this part, speedometer, fuel gauge, kitang-kita naman, and also ang kanyang gear indicator. Ang clutch, super lambot, may pass switch tayo, and ganito yung mga starter switch na nagustuhan ko. Yung hihilain mo, hindi mo pipindutin. And kapag i-off mo, ganun lang. Kanyang ilaw, ayan, adjustable, okay siya. Busina, panalo. Wala nga lang akong makitang hazard. Katulad din ni XSR, walang hazard. Mga divisions niya, different colors and different contrast ang makikita mo. Pati dito may empty na logo, so masasabi mo talagang bigatin siya. Ang kanyang fuel cap needed slightly improvement, pero aside from that, ayan o, almost perfect. Also, I love the idea of the Yamaha logo on this part and the empty decals on this part. Kung titignan nyo, ayun o, hindi naman po talaga siya pinagdamot eh. Maganda talaga siya. Kahit yung mga ganitong design, oh, gustuhan ko rin. And yung mga attachment niya, maganda din. Yung hugis, maganda din. Itong plastic na to na parang may pagka-gills, nagustuhan ko rin. Kaliwat kanan yan, my dear friends, ha. And di na rin yung mga decals niya, magaganda din eh. Dito may butas ng konti, kung titignan nyo, properly designed. Like a sport bike, let's say na lang na naked talaga siya, walang gaanong fairing, pero may pagka sport bike yung datingan sa may bunto. Tail tidy, super easy yan pagdating kay Yamaha. Ito lang siya oh, wala lang, ang ganda ng pagkakayari if you're going to ask me. And ang kanyang mudguard, may pagka Batman yung kanyang design. Ang kanyang front fender, nag-iisa lang po, so kapag basag yung harapan, palitan talaga ang lahat. Pero madali naman i-access or madaling bilhin ang mga parts ni Yamaha. Everywhere na may 3S sila, available talaga yan, or otherwise na-orderan ka agad. O balik tayo sa katawan. Etong katawan na to, isa ata sa pinakamaganda. Well designed siya, at saka kumikinang talaga siya kapag ganito yung kulay niya. One type din ang kanyang seat, so kung titignan nyo, ganyan po yung itsura. Hindi masyadong makapal, so I wouldn't suggest it for a long ride kung hindi ka talaga kasing tigasin na katulad ko na nilo-long ride ang XSR 155. And kung titignan nyo, malapad naman po sa puwetan banda ng rider. Isa to sa mga appreciate ko ng mga seat kasi beautifully done sila. Ayan po, manipis dito, hindi rin lugi yung uupo dito na back ride kasi ayan, malapad naman. Hindi nga lang talaga makapal. Yun lang. Pero malapad talaga siya. Ang kanyang foot control, may pagka-aggressive talaga siya sa rider at saka sa pillion. Ayan, ang ganda na pagkakagawa. May pagka-metallic siya kumbaga. Dito, detachable po ang pillion pegs. Kung gusto mong solo ka, panalo, hanggal ka agad dito. Dito naman po, swing arm niya, panalo din. And kung makikita mo yung spasyo na yan, napataba ko talaga yung gulong ko ng XSR. So, malaki talaga yung chance na pwede mo ma-bumping ride na yung motor na to. And isa din sa mga appreciate mo sa kanyang is yung kanyang golden fork. Bakit hindi? Upside down fork po tayo sa may harapan. Monoshock naman po tayo na painted ng yellow sa may likuran. Pagdating din sa kanila exhaust tip, ayun, natakpan naman ng maayos. They did not chip out. Ang kanyang wheels, pareho din kay XSR. Colored po tayo, which is maganda and much more attractive. Kumbaga, may pagka-Yamaha Sniper yung kanyang idea. Single disc brake po tayo, harapan at saka likuran. Walang branding ng caliper sa kanyang harapan. Sa may likuran naman, may Nissin caliper with a Nissin brake cylinder. Dual sport po tayo pagdating kay XSR. Kay MT naman, road tires po, 110, 70, 17 po tayo sa may harapan. Sa likuran naman, 140, 70, 17. Although matambok na yung likuran niya, pwede mo pang mapataba talaga kasi may mga spacing siya. Massive shoutout kay Sir Gerson and Yamaha CD Auto Cycles Tagum kasi sila pa lang yung may available so far na ganitong motorsiklo. And para sa akin, kung hindi ka more onto classic, more onto naked ka, I believe so, this is your bike. Ang kanyang presyo, SRP niya ngayon bago na, 179,000 Philippine pesos. Let me clear it first. May iba't iba silang financing kasi dito kay CD Auto Cycles. Babanggitin ko lang yung isa. Si Sumisho, isa sa kanyang down payment, 35,800. Pero meron din silang lowest down payment na 13,500. Depende lang kung saan pasok si customer sa category na yon. Ngayon, ang kanyang monthly, ang 12 months, 15,757.
Ang kanyang 18 months, 11,509. Ang kanyang 24 months, 8,249. Ang kanyang 30 months, 7,157. And ang kanyang 36 months, 6,422. Plus, pwede din siya mag 4 years or 48 months, 5,521. At saka in additional, if you pay on time or before the due date, meron siyang 300 pesos na rebates. Bisitahin nyo si CDO2 Cycles dito kay Apocon, Tagum City. And ayan o, isa sa namangha ako, yung mga technician nila, award-winning din yan, my dear friends. So I believe so, maalagaan talaga yung Yamaha niya dito. So I believe so, this is one of the last kumbaga. And nag-iisa lang to